umaga mga bata. Magandang umaga po. Yes, sir. Kumusta kayo mga bata? Ilang po? Ako'y nag-aalala dahil nasa mabuti kayong kalagayan. Okay. Ako nga pala ang guro ninyo sa Health 3. Ako si Erlimar Lafaya. Sino ako mga bata? Okay. Ngayon mga bata, meron akong papakitang mga salita dito. Okay, pakibasa lahat. Pagbabudget, tumatawad, pangongolekta ng datos, Pagkukumpara ng presyo panindigan. Okay. Base sa mga salita na inyong binasa, ano kaya sa tingin nyo ang ating tatalakayin sa araw na ito? Sino mo may kamay dyan? Sir. Sir, Okay, Jelay? sa tingin ko po, ito ay matalinong mamili. Okay, magaling. Bigyan natin ng magaling clap si Jelay. 1. 1, 2, 3. Magaling! Okay. So, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang matalinong mamimili. So, mga katangian ng isang matalinong mamimili. So, ano nga ba ang mga katangian ng isang matalinong mamimili? So, pakibasa. Sino gustong bumasa? Okay, Justin? Pagbabudget ay marunong limitahan ang kaniyang pinipili depende sa kaniyang budget. Okay. So, bakit natin kailangan mag-budget mga bata? Teacher, para hindi po magkulang ang pera. Okay, magaling. Sino gusto bumasa? Okay, Maricar? Tumatawad ay mula tungkol saan ang may mas mababang presyo ng produkto. Sinamantala niya ang mga produktong may discounts at sale. So, ano sa tingin nyo? Bakit kailangan natin tumawad pag pagbibili tayo ng mga pagkain? Para po makabudget! Okay, magaling, Jelay. Para makain. At sa pangatlo naman, sino gustong bumasa? Kay Arlene? Pangongolekta ng datos ay mapanaliksik tungkol sa mga produkto at serbisyo. Okay. At sa pang-apat naman, sino gustong bumasa mga bata? Pagkukumpara ng presyo ay hindi tumututok sa isa lamang produkto o pamilihan. At ang panguli, sino gustong bumasa? Aaron? Paninindigan ay naglaban ang kanyang pagkakapal. Do not speak. Okay, saling. Ngayon mga bata, sinong makapagbibigay sa limang katangian ng isang matalinong mamimili? Sinong makapagbibigay ng isang halimbawa? Teacher, pagbabudget. Pag-budget? Teacher, pangongolekta ng Okay, datos. Justin? Tumatawad! Okay, magaling. Arlene? Okay, sino gusto tumulong kay Arlene? Kay Jelay? Ano po? Pagpaninindigan po! Okay, magaling. Bigyan natin ng barangay clap ang ating mga sarili. Yes! Ngayon mga bata, ngayon na naintindihan niyo na ang ating talakayin sa araw na ito, ay papapatid ko kayo sa dalawang pangkat. Sige po. So, mabilang? Isa! Dalawa! Isa! Dalawa! Isa! Dalawa. Okay. Sa pangat-isa, sa isang graphic organizer, itala ang katangian ng isang matalinong mamimili. At sa pangalawa naman, sa pangkat-dalawa naman, ay piliin sa hanay B ang tamang sagot sa hanay A, isulat ang titik ng tamang sagot sa tabla. So, sa pangkat-isa, sa pangkat-dalawa naman, ito. Hi, teacher. Number mo ng pencil. Pencil. Where is it?
Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para masagot ang mga Okay? Ulitin ko mga bata. Sa pangat-isa, sa isang graphic organizer, itala ang katangian ng isang matalinong mamimili. At sa pangkat-2 naman, ay piliin sa hanay B ang tamang sagot sa hanay A at isulat sa sagot na basa. We're done, teacher. Okay? Pumili kayo ng isang representante at ibigay sa Yan, darling ko. Malaki yun. I want it. Tapos na ba kayo? May tapos na kayo. Okay, sa unang pangkat, magrepresenta. Para sa unang pagkat, narito ang mga katangian ng isang matalinong mamimili. Una, pagpapudget. Pangalawa, pagkukumpara ng presyo. Pangungulekta ng datos, tumatawag at panghuli paninitigan. Okay, magaling. Bigyan natin ng wow class si Maricar. Okay. Wow! Sa pangkat-2 naman, Unang bilang, sinisigurong tama ang timbang at sukli. Ito ay letter A, mapanuri. Pangalawa, pagsunod sa budget at sa mga nakalistang bibilhin. Sumusunod sa budget, letter D. Sunod, inukumpara ang mga presyo at kalidad ng bibilhin, letter C, hindi nagpapanaya. And number 4, bili ng karne ng manok at isda. Sa halip na karne ng baboy. Ito ay letter E, may alternatibo, pamalit. At panglima, prioridad ang pagbili ng mga pangailangan, letter B, matangkiran. okay, magaling. Bigyan natin ng maraming ang lahat. Doon lang natapos mga bata. Maraming salamat.